Shoutout po sa ating lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please do support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubar, Boss Kalingap Rav, at ating Ina Vlogs. And please do support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. Live, bilisan mo yung pag-ano mo. Bilisan mo kasi may tatanong ako sa iyo. Live. Live. Bilisan mo kasi may tatanong ako sa iyo. Oily face ang person. So, hi Wildlife. Another video, another share, guys. So, medyo matagal na rin namin hindi to nagawa ang magkasama sa isang video. So, I guess this is the right time to do it again. Antayin na lang muna natin siya dahil nagtutupi pa. Mukhang hindi pa marunong magtupi. Tapusin mo muna yan, pambihira. Bullshit na po. Kumahanap yung kanto. Okay. Pwede na. Ay, nako. Okay. So, Wildlife, ang pag-uusapan natin ngayon, walang iba, kundi ang EDSI. Hello sa lahat ng mga EDSI-niyan. Shoutout po sa inyo at magandang gabi, guys. Yes, so far, after ng latest episode nila, anong masasabi mo sa EDSI? So far, so good. Nakakilig. Ano na yung for me, mag-boyfriend girlfriend yung dating. At inamin din talaga ni Viancy doon na hindi sila scripted. Kung ano man ang sinasabi niya, the feeling is real. Yun naman lagi sinasabi nito rin, Prab, na kumbaga kung ano yung mga sinasabi nila, walang script yun. Wala silang binabasa, wala silang memorize. Kumbaga, galing talaga sa puso nila yan. Yes, hinahayaan sila. Oh. So, ngayon, nababalitaan mo ba ang latest issue ngayon ng EDSI? About issue na about kay Edo? Nasamot-saring mga pinupukol na naman na mga bagay-bagay kay Kalingap Edo. Ano ba kayo, guys? Bored ba kayo sa buhay? Naiinitan lang ba kayo dahil summer na summer? Dahil wala na kayo or wala na kayong ibang maisip at kung ano-anong issues ang iisipin? Normal lang kasi ang pag-minsan mayroong babato ng issue kay Edo or pregnancy. Mga sikat kasi, yun lang yun. Well, sa bagay, kahit sabihin natin EDSI solid, pero hindi maiwasan na lilihis ng konti. Mga nag-overthink. Well, sa totoo life, ang EDSI naman, so far, maayos na maayos at maganda naman yung samahan nila. At yes, magkasama sila today. Huli pero di kulong, di ba? So, magkasama sila ngayong araw, guys. Bahala na sila. Bahala na sila. Nasa tamang edad na sila. Huy! 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 Ayun. So, ayun na nga. Yung iba kasi medyo na-triggered din kasi dahil medyo sunod-sunod kasi ang mga hugot post ni Viancy nung nakaraan. Ilang araw actually nung... Well, sa mga hugot post ni Viancy, naintindihan ko siya kasi sa mga ganyang edad kasi tapos syempre dumaan dito sa ganyan. Ano na yung mahilig mag-shirt post, yung mga ispin na post na medyo yun lang yun. Well, actually, Wildlife, kung totoo man yung iniisip nila may hindi pagkakanuwaan ng dalawa, so be it. So, ano ngayon kung pagkakunawaan, normal na yan sa isang magkarelasyon na paminsan-minsan mayroon hindi pagkakunawaan. Yes. Anong gusto nyo? Laging masaya, laging sweet? Ano ba kayo? At
yung lahat ng emotion na yon, kailangan talagang pagdaanan nila yon. Hindi porket naman ay mahal nila yung isa't isa, puro love lang at happy lang. Tandaan nyo guys, mga EDC niyan, shoutout sa inyo, no? Marami pa mga pagsubok pagdaanan ng EDC. Marami pa silang mga trials na haharapin talaga. Yun lang yun. Actually, nakakakilig sa part na malaman na kung sakali mang merong away or tampuhan, tapos magiging okay. So, ibig sabihin, mas matibay yung samahan nila, yung pagmamahala nila, kaysa kung ano mang hindi nila pagkakaunawaan. Ibig sabihin nangingibabaw yung nangingibabaw yung pagmamahala nila sa isa't isa, ganun lang yun. Sa tingin mo, kung meron man silang hindi pagkakaunawaan ng mga nakarang araw dahil sa mga shared post ni Viancy, sinusuyo ni Kalinga Pido? Normal na yan guys sa isang relasyon sa magjowa kay hubby at kay na paminsan-minsan may tampuhan, hindi na hindi na maiiwasan talaga yan. Gusto ko parang hindi naman kayo dumaan sa ganyan. Oo, hindi porket idol natin ay hindi na sila pwedeng masaktan or mapagdaanan yung mga ganyan tampuhan. Lahat yan, mapasikat man or ordinaryo or hindi sikat. Walang perfectong relasyon na hindi dumadaan sa mga ganyan. Yes, totoo naman. Mas maganda kasi yung paminsan-minsan may tampuhan sila away kasi yun kasi isa sa mga nagpapatibay sa kanilang sa kanilang relasyon eh. Kasi diyan kasi masusukat kung gaano ba kamahal ni Ido ang isang Viancy or kung gaano rin kamahal ng isang Viancy ang isang Ido. Yes, at dito din masusukat yung pasensya nila sa isa't isa. Kung hanggang saan naabot ang kanilang pasensya. Ay, nako. Pero ang alam ko magkasama yata yung dalawa ngayon. Yes, totoo. Magkasama sila today. Huli pero di kulong. Baka nasuyo na ni Kalingan. Alam nyo guys, sa nakikita at naobserbahan ko sa EDC ngayon, hindi na tayo dapat mag-worry pa. Dapat sulit na yung pakiramdam natin. Pero, well, sa iba dyan, hindi ko rin kayo masisisi kung meron pang medyo weak ang pag-uunawa, ang mga... kasi meron ding mga papansin eh. May mga... sa bagay, may mga fans talaga na... Hindi, may papansin. Ando na yung mga fans na nag-overthink, ang layo ng iniisip na porket may nabasa silang shared post ni Viancy. Parang ganon. I mean, merong papansin. Same. Hindi, kasi actually, I don't think, or maybe, baka bored lang din si tapos nabibigyan ng kulay ng ibang fans. Ito sabi ko lang kay tsaka sa mga Isinians na kumbaga ando na yung hindi lang po kayo ang marunong mang-asar, marunong din si M. Hindi, ako naman wala pagdating kay M, malay mo kung bored lang siya, 'di ba? Minsan kasi kaming mga babae, may punto kasi na sa board kami or may iniisip kami, nasasaktan kami, so on and so forth, dahil sa mga ganito, ganyan. Ang sarap lang ang sarap lang maghugot-hugot like parinig or sa TikTok. Ang ginawa ni Viancy, nagpapalambing lang yun sa kanyang happy. Ano ba kayo? Diyos ko po. Ayun siguro. Nagpapalambing lang yun. di ba? So, anong ginawa ni Ido ngayon? Ito, gawang ko rin istorya. Sariling opinion ko, sariling takbo ng aking imahinasyon. Nagpalambing si, ako si Wallet, talagang kinikilig na. Nagpalambing si, something like si Viancy, nag-share siya ng post na medyo pokot na post, medyo manungkot. So, yun yung nagpapalambing. So, ang ginawa ni Ido, naramdaman ni Ido, so, nilambing rin ni Ido, nag-date sila, nag-mall sila. Ganun lang yun, Diyos ko po. Actually, magkasama din daw sila kahapon. Ang nagpabibi lang yung isang Viancy. Well, baby din naman talaga siya ni Kalinga Pido. Oo, ganun yun. Baby? Sino baby mo? Ikaw. Hindi, may papansin kasi, binibigyan kasi nilang kulay yung isang TikTok ni na nasa loob ng kotse, may mga haka-haka na kisyo nasa loob daw ng kotse ni Kalinga Pido. Hindi nga kayo sure si Kalinga Pido lang ba ang may sasakyan? Syempre. Ay, Diyos ko po naman to. Diba? Mag-isip naman ng mga ganyan. Medyo weak sila Sa tingin nyo, sa tingin nyo, kayang gawing lukoy ni Ido ang isang Viancy? Ano ba naman kayo? Tsaka hindi naman si Ido hindi naman si Kalinga Pido ang mayroong sasakyan. Malay mo, meron din siyang boylet na may sasakyan. Tapos may nag-comment siguro na mga Itzy fans doon.
Ito, may isang comment. Siguro nakita niya ang TikTok ni M kagabi sa sakyan ni Ido. Nakita ako kagabi. So, may isa yan sa mga duda-duda, kanon. Tapos, wag sana seryosuhin ang basta mayroon pa kong mga medyo kasi sa basahin yun. Meron pa akong nakikita na sana si Kalinga Pido ay hindi matitim kay M. Hi! Tiwala lang kay guys. Trust is the key. Yun lang yun. Totoo naman. Tiwala lang kayo. Huwag kayo sobrang mag-overthink. So, ngayon, sa TikTok or sa post ni M, may nag-comment. Anong comment? Wala ka na, burado ka na. So, anong ine-expect nyo na sasabihin ni Mariel? Kundi sa sinabi niya, di mo sure. For me, hindi, sa ganyan na hindi, mayroong paliwanag si Mariel eh. Kumbaga, ando na yung pwedeng sagutin ni Mariel ng pang-aasar or something like pabalang. Oo, kasi pangit din naman yung simula niya. Pangit kasi ng intro. Ang pangit ng COVID na sabihin mong burado ka. Dapat wala po. Dapat andun pa rin yung respect din sana. Yes. Ayun. Kasi hindi mo naman sure talaga kung totoo yung nasa isip mo. Baka nilalaro ka ng yung ibang mga EDC fans na medyo weak. Baka nilalaro lang kayo ng isip nyo at masyado kayong nagpadala sa emotion, tapos naging nega kayo, tapos nag-iisip na kayo ng kung ano-ano pa. Diba? Tapos nagkataon na nagpapapansin din, may nagpapapansin, ganon. Ito lang masasabi ko. Kasi meron nga nag-comment na hindi maganda. Ito lang masasabi ko. Sakaling mang iniisip niyong nagpapapansin siya, leave her alone. Di ba? Huwag yun ang patulan kasi. Yes. At saka huwag yung manguna. Huwag ka na mag-comment. Kung nakita mo man, so be it, okay lang. Pero, skip mo lang, di ba? Hindi pero kita nyo si Im na nakasakay sa isang sasakyan, ang iniisip nyo agad, andun agad sa sakyan ni Doc. Or kung ano-ano pang ganun lang. Diba? Huwag naman mag-isip ng ganun. Hindi, para kasi sa akin, wow, live, kahit naman na iniisip nyo kung nagpapapansin man, nagpaparinig man, o nilalaro lang din niya yung mga isipan ng iba, hindi natin sure, hindi kayo sure. Basta dapat, kalma lang, di ba? Yung tiwala at pagsuporta nyo sa EDC, dapat buo pa din. Hindi pwedeng dahil sa nakikita nyo sa kanya, mag-iisip ka na ng niga, 'di ba? Kasi para namang iniisip nyo yan na para kayong parang ang hina naman ng kapit nyo sa EDC kapag isipin nyo agad ng ganyan. Walang tiwala. Yes, totoo yan. So dapat kalma lang. Basta for me about sa EDC, kung may tampuan, hindi na big deal sa akin yan, hindi na ako mag-isip kasi yun ang normal yun eh. Normal yan sa magkarelasyon. Actually ngayon, wow, life na nababalitaan ko na kasama ni Kalinga Pido. Hindi ko sinabi literally na may tampuhan sa lang yan kasi hindi ko alam. Kumbaga, ang let's give a benefit of the doubt lang. Benefit of the doubt. Benefits of the doubt. Actually, wow, life, ang yung issue ngayon or yung comment ni ate na burado ka, wala ka na, burado ka na. Kung ako din naman si M, talagang magagalit rin. Talagang mali yun. Talagang bibigyan din kita ng sagot na iisipin mo na bahala ka nang mag-isip. Yung tipong nasa akin ang huling halakhak. Kasi ginawa ni ate dito, burado ka na, wala ka na, tapos sinabi ni M na di mo sure. Parang sa huli, siya yung naasar. Oo. Diba? Parang ganon. Oo. Kumbaga, nag-isa ka sa sarili mong mantika. Ayun. You got a taste of your own medicine. Ito hindi ko kakampihan ng isa sa ikong fan man ng itse, hindi ko kakampihan yan kasi yun una, maling-mali po yung ginawa niya. Totoo naman. Kumbaga, hindi ko lang talaga maisip din wow life kasi 'di ba ang dami ng ebidensya nakikita natin. Pero bakit bigla kayong malihis, 'di ba? Sa isang pagpapapansin lang na hindi mo rin talaga sure kung ano ba. Ano ba? Samantalang ayun na nilatag na ni Kalinga Pido, nilatag na ni Viancy ang katotohanan. Pero ang problema lang kasi diyan, ang tanong diyan, bakit hindi natin natin? Huwag nyo nang pansinin, focus na lang kayo sa dalawa. Tsaka, unang-una, huwag yung unang mga asar or something like na may pangit nyo sabihin kasi
ayun tuloy, nabalikan ka, di ba? Hanggang ngayon ba, nagdadalawang isip pa kayo sa nararamdaman ni Kalinga Pido para kay Viancy? Diba? Parang it sounds like pag nagniniga-niga ka pa rin eh. Diba? Alam nyo kasi... May doubt pa rin sila. Oo. Ako kasi Wow Life, sa tingin ko, kung si Kalinga Pido ay hindi seryoso kay Viancy or pang on-cam lang yung pagmamahal niya, edi sana, hindi niya isasama si Viancy sa pag-i-scout niya. Oo, sa pag-scout niya hindi sasama. Isasama niya yung taong gusto niya. Tsaka, since hindi naman niya iba-vlog yun, di ba? Seryoso din yung isang ito, hindi yan bumamano sa mama ni Viancy. Yun lang yun. Totoo. Kaya guys, sa mga solid EDC fans dyan, stay solid. At pangalawa pa, kung hindi maseryoso ang isang ido sa isang Viancy, malamang na malamang, ang una makapansin niyan si Viancy. So, malamang na malamang yan din uli. Hindi yan sasama. Hindi, bukod doon, malamang na malamang uli, walang picture doon si ido sa bahay ni Viancy. Ayo, kung ako kay Viancy, sunugin ko na lang yun. Oo. So, huwag kayong masyadong mag-overthink guys, saka pangalawa, huwag pa kayong mang-asar doon sa, sabihin natin, huwag kayong mang-asar doon sa taong nagpapansin kasi mahirap na po. Kasi in the very first place, nangunguna po kayo. So, yun na nga. Assumptions lang naman din yun. Oo. Kumbaga wala din namang saka, huwag masyadong, proof, malinaw na proof. Huwag masyadong mag-overthink na kiss yung ito, ganyan, porque nakapag-picture sa sakyan, iniisip nyo agad, ang niga ng isip nyo, ang mali, ang parang ano na, ang pangit na yung iniisip nyo. Maling-mali po yun. Focus lang sa dalawa. So, ang nangyari naman sa EDC ngayon, ang daming shirt po si Viancy for me, nagpapalambing na yun, nagpababy kay Kalinga Pido. So, actually, nung nakaraan lang. Naman, pero ngayon okay diba? Na, yung mga shirt ngayon post. Okay na. Happy na. Alam niyo naman si Viancy, minsan nilalaro lang din niya tayo dahil sa, kumbaga, ayaw nila laging isipin na magkasama sila. Oh. Diba? So, basta nilalaro nila tayo. Kaya, sabi ko nga, kung sakali man totoo din yung kuto mo na nagkakatampuhan, so on and so forth, let them be. Hayaan yung maramdaman nila ang lahat ng mga bagay-bagay sa isang relasyon. Kasi, matanda na si Kalinga Pido, alam niya kung anong ipaglalaban niya, 'di ba? Alam na niya ang marunong na siya magdesisyon para sa sarili niya. So hindi na 'yun yung bagay na kailangan pa nating alalahanin ng sobra-sobra. Ang gagawin lang natin is magtiwala, maniwala na EDC is real. Oo naman, EDC is real lang talaga. Diyos ko po naman, iwan ko na kung hindi pa makaramdam na real ang EDC, siguro manhit na siguro. Totoo. Yun lang yun. Ay, nako. So, ayan lamang, guys. 'Di ba? Wag kasing, wag nang pansinin. Kung sinabi niyong nagpapapansin, wag nang pansinin. 'Di ba? Malay mo, bored lang siya. At, naisip lang. nyo pala, kayo ang nakaisip niya na nagpapansin lang. So, ang malaking tanong, bakit nyo pinansin? Tapos, mag-ano pa kayo ng trace, 'di ba? Oo. Na pabalang din. Anong ine-expect nyo na na sagot niya? May pabalang din, syempre. Unang-una, wala kang respetong pumasok. Hindi, wala din siyang respetong mag-reply. Oo. Diba? Something like na, kung something like nangutya kayo, nang asar kayo, malamang aasarin din kayo. Ganun lang. Yung tipong karamihan sa mga nagdududa, may edad na. Para ba kayong hindi kayo dumaan sa isang relasyon? Yung relationship nyo ba, puro happy-happy, love? Yung nakapagtakay. Tsaka, bakit may problema kayo? Mag-isip kayo kung, for example, kung may sabihin o naramdaman nyo may tapuhan yung dalawa, ano ngayon? Wala normal sa EDC. Normal na yan sa mag-boyfriend, girlfriend. Diyos ko po naman. Ano gusto nyo? Laging sweet, wala nang away. Ay, hindi na relasyon tawag doon. Something wrong. May So, ayan na nga guys. Ikaw, Wow Life, anong message mo sa mga taong hanggang ngayon nagdududa pa din at lagi pa rin nilang pinagdududahan or masama pa rin or nega pa rin sila pagdating kay Kalinga Pido? Ako naman, for me, naintindihan ko doon sa ibang mga fans na nagdududa kasi lahat naman talaga tayo nakakaramdam na paminsan-minsan na mayroong pagdududa, pero ilagay nyo sa lugar at huwag masyadong mag-isip or porkit ang duda kayo, ang layo na nang nilipad ang isip nyo. Basta, masasabi ko lang, tiwala lang sa dalawa. Kay yes, Ido totoo. at saka kay Viancy. So, yun lang.
Yun lang masasabi ko. Tsaka next time, wag na kayong mag-comment na ano or mang-asar kasi baka mabalikan kayo. So, mahirap na po. Yun lang po yung masasabi ko. So, ayan guys, basta EDSI ka, dapat matatag ka. Kapag sinabi mong EDSI solid ka, dapat hindi ka magpapadala sa sinasabi nilang Madali lang. nagpapapansin. EDSI ka, alam mo ang EDSI. Basic lang yan, magtiwala ka. Yes, totoo. Yun lang yun. Ano lang, isipin mong, yung isip mo is, wag kang balingbi. Huwag kasi masyado mag-overthink. Oo, mag-overthink. Yun lang yun. Parang iniisip na naman na si Kalinga Pido, may ganito, may ganyan. Alam nyo guys, kung totoo man yung iniisip nyo, hindi isasama ni Kalinga Pido. Sana mag-overthink kung sarili ninyo na lang. Hindi yung nag-overthink kayo, kino-comment nyo pa. Oh, de syempre. Kaya minsan, magkakupos ang issue yan eh. Diyan Oo. ano eh. Yun yung mangyari. Kung nag-overthink man kayo, hindi nyo mapagilang mag-overthink kayo, sarili niyo lang, huwag nyo nang ikwento sa iba. Or, observe, di ba? Observe na lang. Mag-observe na lang kayo. Basta ako, na-observeran ko sa EDSI Israel, nagmamahalan sila, normal na mag-away sila or may tampuhan man. Alam ko may darating pang mga kasi uulitin ko, marami pang pagsubok na madadaanan. Tsaka mga bata pa sila, di ba? Mga bata pa eh. Yun lang yun. Nakadepende yan kay Kalinga Pido at saka kay Viancy kung paano nila ipaglalaban ng isa't isa sa gitna ng pagsubok. Dapat na hindi na namin ito sabihin sa inyo kasi ang alam ko pinagdaanan nyo na yan eh. Sure. Diba? Dapat alam nyo na. Pero dapat alam nyo na. Parang bumalik na tayo sa pagkabata na kayo pa mismo ang nag-over. Di kasi wow life. Minsan kasi yung ibang mga fans sa sobrang fanatic. Yun ang mahirap kung fanatiko na. Parang iniisip nila na parang bawal magkasakitan or bawal magkatampuhan. Obsessed na dating, no? Oo, kasi natatakot sila na baka ganito, ganyan. Well, kahit sikat yan sila, kahit love na love natin yan sila, ang realidad sa buhay, hindi natin yan pwedeng pwedeng baliwalain na nyo guys, yung meron talagang tampuhan. Mga idol natin, mga tao din yan, nagkakamalit din. Yes, normal na tao yan sila. Normal na tao, kagaya natin. Yun lang yun. Kaya wag po kayong magiging, pag fans, okay lang fans pa rin yung pagiging panatiko na maling-mali na po yun. So, yun lang yun. So, ayan naman guys. Salamat sa inyo. Kayo, anong masasabi nyo sa gumugulong-gulong na issues ngayon? Kasi, sigurado ako si Kalinga Pido at si Viancy ngayon, masaya lang. Masaya sila. I love you to. Actually, si Viancy may shinerd po siya na I love you. Diba? Tapos sa litrang A, alam nyo naman, ang totoong pangalan ni Kalinga Pido is Alfredo Alzola. So, A stands for Alfredo. Hindi, ang naalalaman ng iba, baka mag-isip naman sila. Ido kasi. Yung EDSI, si Ido at si Viancy, nagmamahalan, okay. Yung ibang mga fans, nag-overtake ng problema. Ano nangyari? Kulang sa pukpuk. Ilang yan. So guys, iwasan nyo pong mang-asara kasi kasi lalo nyo nag-comment nun sa pangit po yung comment nyo kasi una-una wala namang ginawang masama ang tao sa inyo. Thank you so much guys. Salamat po. Bye-bye. Hanggang dito na lang.